Musika, isang lalaking baog ang nagbenta ng kanyang kaibigan, partner sa isang lalaking nangangailangan ng anak sa halagang 3 milyon. Lingid sa kaalaman ng babae, ang pinirmahan niyang kontrata ay may nakahalong marriage contract, musika, The Baby Maker, musika, punto de vista ni Marites. Nagsalubong ang aking mga kilay sa pagtataka nang makita kong punong-puno ng masasarap na pagkain ang aming lamesa. Ang bango ng adobo, ang kinang nilagang baka, at ang sariwang prutas na tila bagong bili lamang. Parang isang pista ang aming hapag. Ngunit higit pa roon, ang ikinagulat ko ay ang kakaibang sigla ng nobyo kong si Benji. Kumakanta pa siya habang maingat na inilalapag ang bawat putahe sa lamesa, na para bang may espesyal na okasyon. Maupo ka, Marites, masiglang sabi ni Benji habang hinayla niya ang upuan para sa akin. Ang kanyang ngiti ay tila pilit ngunit puno ng pananabik. Anong meron? Tanong ko, halatang nagtataka habang dahan-dahan akong naupo. Ang dami nating pagkain ngayon. Parang kahapon lang halos wala na tayong makain. Wala ka namang trabaho. Saan mo kinuha ang pambili nito? Biglang napawi ang ngiti niya. Mula sa pagiging masigla, ang kanyang mukha ay tila naging malamig na yelo. Huwag ka na nga lang magtanong at kumain ka na lang, malamig niyang sagot na para bang ayaw niyang madungisan ang gabi ng kahit anong usapan. Kumuyam ang kamao ko, pilit pinipigil ang galit na unti-unting sumisikip sa dibdib ko. Wala na ba akong karapatang magtanong? Matapos akong sampilan ni Aling Nena kanina dahil hindi mo pa binabayaran ang utang mo, hindi ka ba nagtataka kung bakit namamaga ang pisngi ko ngayon? Napatingin siya sa akin, ngunit hindi ko nakita ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na buntong hininga lamang ang kanyang isinagot. Babayaran ko rin yun. Kumain muna tayo, aniya sa kalmadong boses, sabay lagay ng pagkain sa aking pinggan. Hindi ka pa ba nasanay sa lusyang na yun? Masyado siyang matapobre. At saka ayaw kong may bad news ngayon, Marites, kaya huwag mong sirain ang gabing ito. Natahimik ako. Gusto ko mang lumuha, pinilit kong pigilan ang sarili ko. Nangako ako sa sarili ko na hindi na muli ako iiyak sa harap ni Benji. Hindi na. Siya nga pala, biglang sabi niya, tila may gustong ibahagi, kaya ako naghanda ng ganito kasi may good news ako na ihahatid. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit ngunit hindi magaspang. Mahal mo naman ako, di ba? Hindi ako sumagot. Tila may kaba sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Kahit sobrang hirap na ng buhay namin, hindi ko siya iniwan. Ganon ko siya kamahal. Hindi tayo nabibiyayaan ng anak, Marites. At sa totoo lang, nagsisisi ako na sayo ko na ibuntong ang galit ko. Kahit ako naman pala ang dahilan kung bakit hindi tayo nabibigyan ng anak. Baog ako at tanggap ko na yon. Napabuntong hininga ako, ngunit ang sakit ng mga salitang iyon ay tila bumalat sa akin. So, tanggap mo na. Hindi mo na ako bubugbugin kapag lasing ka? Hindi mo na ipamumukha sa akin kung gaano ako kawalang silbi. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kamay ko na para bang may nais siyang ipilit. Mahal kita, Marites. Sa dami ng babae sa mundong ito, ikaw ang pinili ko. Mahal na mahal kita. At kung mahal mo rin ako, tumigil siya saglit, tila nag-iisip ng tamang salita. Papayag ka. Bigla akong kinabahan. Ramdam ko ang panginginig ng aking boses nang tanungin ko siya, ano ba yan, Benji? Alam mo naman siguro na may utang ako, di ba? At may paraan na para mabayaran ko na lahat ng yun. Para hindi ka nabubungan ganin na Aling Nena. Para gaman na ang buhay natin. May lalaking naghahanap ng babaeng anokan niya dahil gusto niya ng anak. Wala siyang asawa at ayaw niyang mag-asawa. Gusto niya lang magkaroon ng anak. Ikaw ang ibinenta ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko. Agad kong inilayo ang kamay ko sa kanya na para bang natutunaw ang bawat hawak niya. Benji, nakuha ko na ang kalahati ng pera, Marites, aniya, pilit hinahawakan muli ang kamay ko. Kaya mayroon tayong masarap na pagkain ngayon. Mababayaran ko na rin ang mga utang natin kay Aling Nena at sa iba pa. Kailangan mo lang talagang bigyan ng anak ang lalaking yun. Nababaliw ka na ba, Benji? Halos napasigaw ako habang tumayo mula sa aking upuan. Hindi ko siya makuhang tingnan ng diretsyo.
Sino ka para gawin sa akin to? Ano, binibento mo ako? Hindi naman sa ganon, sagot niya, sabay tayo rin. Hindi naman kita maan-okan. Ano pa bang silbi ng matris mo, di pagkaperahan natin. 3 milyon ang offer, ma-rights. Sasayangin pa ba natin yun? Umiling ako, halos hindi makapaniwala sa naririnig ko. Hindi ako papayag sa kabal-iwang to. Wala kang magagawa kundi pumayag, ma-rights, madiin niyang sagot. Hinawakan niya ang palso ko at piniga ito ng mahigpit. Kaya nga maraming handa ngayon dahil ito ang despedida mo. Susanduan ka ni Ginoong Ramirez rito. Hindi ko siya pinatapos. Sa sobrang galit at sakit, sinampal ko siya ng malakas. Walang hiya ka, Benji. Tuluyan nang bumigay ang luha ko na matagal ko nang pinipigilan. Parang pinatunayan mo lang ngayon na kaya mo akong ipagpalit sa pera. Agad siyang umiling, ngunit halos hindi ko na marinig ang mga sumunod niyang sinabi. Ang sakit sa aking puso ay tila nag-uumapaw at ang bawat salita niya ay parang mga patalim na tumatama sa aking kaluluwa. Yakapin mo ako, ma-rights. Hinding-hindi kita ipagpapalit. Ginagawa ko lang ito para magkaroon tayo ng magandang buhay. Ayaw mo ba nun? Hinawakan niya ang aking mukha at nagkatinginan kami. Ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng pagmamakaawa, ngunit sa kabila nito, ramdam ko rin ang bigat ng kanyang desisyon. Alam kong pangarap mo na magkaroon ng maginhawang buhay at hindi ko yun naibigay sa'yo, ma-rights, malambing niyang sabi, ngunit may halong lungkot ang kanyang tinig. Pangako, pagkatapos mong bigyan ng anak ang lalaking yun, magpapakasal na tayong dalawa at lalayo na tayo rito. Magbabagong buhay tayo. Sisiguraduhin kong magiging masaya tayo. Umiling ako, pilit na itinatanggi ang kanyang mga salita. Ayoko, maikli kong sagot, ngunit ramdam ko ang panginginig ng aking boses. Sige na, ma-rights, Aniya, at nagulat ako nang bigla siyang lumuhad sa harapan ko. Ang dating matapang at mayabang na si Benji ay ngayon ay tila isang asong nagmamakaawa. Alam ko na hindi ako naging mabuting nobyo sa'yo, pero kaunting sakripisyo lang naman to. Para sa atin din naman to, ma-rights. Mahal na mahal kita. Hindi naman tayo magtatagal kung hindi. Kaya sige na, pumayag ka na. 1 taon ka lang mabawali sa akin at pagkatapos noon, haharap na tayo sa altar at magsisimula muli. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit sa likod nito may nakatagong kasinungalingan. Sa kabila ng lahat, naniwala pa rin ako. Pinagbigyan ko pa rin siya. Ito ay dahil natanggap na niya ang kalahating pera mula sa misteryosong lalaking gustong magkaroon ng anak. Sabay kaming nagtungo sa mga pinagkakautangan niya para mabayaran ang mga utang. Habang pinapanood ko siyang magbayad, napagtanto ko kung gaano ako kawalang kwenta sa buhay ni Benji. Wala akong naitulong, wala akong naisakripisyo para sa kanya. Kaya sa huli, pumayag ako sa gusto niya kahit labag sa kalooban ko. Kahit nakakadiri at immoral kung iisipin. Pinanghahawakan ko na lamang ang kanyang pangako, ang pangakong pakakasalan niya ako at aalis kami sa lugar na ito para magsimula muli. Sa kabila ng lahat ng kasamaan niya, nanaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko sa kanya. At sa tingin ko, hindi na ako makakaahon pa. Ganito ako kamartir. Musika, 1 linggo matapos kong pumayag kay Benji, isang magarang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay namin. Maliit lang ang bahay namin, halos dikit-dikit lang ang mga bahay ng mga kapitbahay, kaya rinig na rinig ko ang kanilang mga usapan mula sa labas. Hay, may magarang sasakyan sa bahay nila Benji. Ano naman kaya yan? Ewan ko, pero bayad na yan si Benji sa lahat ng utang niya rito. Kaya baka gumito na ang buhay nila ng ka-live-in niya. Paano naman nangyari yan? Alam naman nating lahat na walang magandang trabaho yan si Benji. Yung ka-live-in niya, naglalabada lang. Baka may ginawang iligal kaya ganyan. Napapikit na lamang ako sa naririnig ko. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Nandito na ang sundo mo, ma-rights, sabi ni Benji, na ngayon ay lumapit sa akin. Ang kanyang tinig ay tila puno ng lungkot, ngunit hindi ko alam kung totoo iyon o bahagi lamang ng kanyang drama. Alam ko na mahirap ito sa'yo, pero tandaan mo na mahirap din ito sa akin. Hindi ko kayang isipin na ang katawang akin lang ay matitikman na ng iba.
Sinundan niya ng tingin ng aking katawan na parang sinusuri niya ito sa huling pagkakataon. Ang matris mo na para sana sa akin ay iba ang makikinabang. Ngunit tandaan mo, hindi ito kasalanan. Alam ko naman, ako ang nagtulak sa iyo para mangyari to. Huwag kang mag-alala, hihilahin kita pabalik sa akin kapag tapos na ang lahat. Nang niyakap niya ako, pinaikit ko na lamang ang aking mga mata. Ramdam ko ang kirot sa puso ko, ngunit pilit kong nilulunod iyon sa mga pangako niya. Ayaw ko rin naman itong gawin, ngunit pinanghahawakan ko ang kanyang salita. Kaya gagawin ko ito kahit labag sa kalooban ko. Umalis na ako sa bahay, sakay ng magarang sasakyan. Para akong isang tuta na isinakay sa kotse habang ang mga kapitbahay ay nakatingin sa akin, puno ng kuryosidad. Sa loob ng sasakyan, tahimik akong nakaupo sa gilid, pilit na iniisip kung ano ang naghihintay sa akin. Sa harapan ko, nakaupo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang hitsura ay seryoso, ngunit hindi ko maiwasang kabahan. Ikaw po ba ang binenta ng nobyo ko? Tanong ko, pilit na pinapalakas ang aking loob. Huwag kang mag-alala, hindi ako ang amo mo, sagot ng matandang kalbo. Ako ay isang butler. Butler? Tanong ko, halatang naguguluhan. Oo, butler ako ni Ginoong Ramirez. Ako ang inutusan niyang sunduin ka sa bahay ninyo. Dederecho ka sa mansyon para linisan ka. Napangiwi ako sa kanyang sinabi. Napatingin ako sa sarili kong katawan na parang bigla akong nahiya. Huwag mo sanang masamain, dagdag pa ng matanda nang mapansin ang reaksyon ko. Masyadong malinis ang amo ko. Kaya bukod sa paglilinis sa'yo, kailangan mo ring sumailalim sa medical check-up. Para na rin sa kaligtasan niyong dalawa. Ano ba ang itsura ng amo niyo? Tanong ko, pilit na inaalis ang kaba sa aking dibdib. Iniisip ko kung ano ang itsura niya, baka mataba, maraming alahas, at mukhang smoker. Ganito kasi ang naiisip ko kapag sinabing mayamang lalaki na bumibili ng babae. Masyado ka ring payat, komento ng butler na tila hindi napansin ang tanong ko. Magagalit ang amo ko niyan. Kaya sana handa ka sa mga pagkain sa mansyon, iya. Pagdating namin sa mansyon, napanganga ako sa aking nakita. Napakaganda ng lugar. Ang bawat sulok ay tila gawa sa mamahaling materyales. Ang chandelier ay kumikinang at ang mga hagdan ay parang sa mga pelikula. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang huminto ang butler sa harap ng isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay materay at ang kanyang tingin ay parang tinatasa ako. Nandito na ba? Tanong ng matanda. Oo, sagot ng butler. Iya, hanggang dito na lamang ako. Si Manang Cora na ang bahala sa'yo. Sumunod ka sa akin, sabi ni Manang Cora na hindi man lang umiti. Kailangan ka naming linisan bago mo maharap ang senorito. Napatingin ako sa kanya, ngunit wala akong nagawa kundi sumunod. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng aking desisyon. Nataranta ako nang mahigpit nilang hawakan ang magkabilang braso ko at kinaladkad papunta sa isang silid. Pilit kong nilalabanan ang lakas nila pero wala akong magawa. Napasigaw ako nang simulan nilang habarin ang suot ko. Sandali lang. Teka lang, halos pasigaw kong sabi habang yakap-yakap ang sarili. Para akong isang kuting na pilit nagtatago ng kahuberan. Kaya kong maghubad ng sarili ko, ngunit hindi sila nakinig at tuluyan nilang hinubad ang lahat ng suot ko. Napapikit na lang ako, pilit na nilulunod ang kahihiyan sa kawalan. Nang matauhan ako, naroon na ako sa loob ng isang malaking bathtub. Napapaligiran ako ng 3 kasambahay na para bang isa akong hayop na babalatan. Ang tubig ay mainit pero ang nararamdaman ko ay tila nagyayelo sa lamig ng kahihiyan. Hindi ko akalain na may ganito palang nangyayari sa totoong buhay, may mga taong pinapaliguan ng iba, kahit kaya naman nilang mag-isa. Naiintindihan ko siguro kung may kapansanan ako, pero normal naman ako. Kaya kung maligo ng mag-isa, habang pinapaliguan nila ako, ramdam ko ang bawat hagod ng kanilang mga kamay sa balat ko. Para akong isang laruan na nililinis ng walang pakialam sa nararamdaman ko. Tahimik lang ako, ngunit sa loob ko, parang gusto kong sumabog.
Matapos akong paliguan, dinala nila ako sa isang kwarto na puno ng mag-agarang damit na nakalapag sa kama. Mukhang ito ang isusuot ko. Agad kong hinarap ang mga kasambahay, pilit na pinapanatili ang dignidad ko. Ako na po ang magsusuot, mga ma'am, sabi ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Hindi po pwede, ma'am. Ayon kay sir, wala akong pakialam sa sinasabi ng boss ninyo, napasigaw ako, hindi na napigilan ng inis. Napatalon sila sa gulat at halos magtago ang isa sa likod ng kasama niya. Natiis ko pa na kayo ang nagpaligo sa akin. Nakita nyo na ang lahat-lahat sa akin. Gusto nyo pa ng part 2? Wala na ba akong karapatang magkaroon ng privacy porket binili na ako? Natahimik silang lahat. Napansin ko ang takot sa kanilang mga mata at bigla akong nakaramdam ng konsensya. Pero kailangan kong ipaglaban ang natitira kong dignidad. Huminga ako ng malalim at pilit na kalmado ang boses ko. Kaya ako, mahinahon kong sabi. Kaya kong magbihis. Kaya sana ibigay niyo na to sa akin. Nagkatinginan sila, tila nag-aalangan. Ngunit bago pa sila makasagot, bigla na lang nagsalita ang isa sa kanila. Pero ma'am, kailangan niyo pa pong linisin ang ilang bahagi. May bulbul pa kayo. Halos malaglag ang pangako sa sinabi niya. Napapikit ako ng mariin at pilit na nilulunod ang inis. Huwag niyo nang problemayin ang bulbul ko, halos pasigaw kong sabi. Ako na ang bahala dito. Nagkatinginan sila, halatang naguguluhan, pero wala na silang nagawa kundi sundin ako. Isa-isa silang lumabas ng kwarto at naiwan na ako sa wakas. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, kahit papaano, may natira pang kaunting kontrol sa sarili ko. Agad kong kinuha ang damit na nakahanda at naghanap ng lugar kung saan ako pwedeng magbihis ng may privacy. Napansin ko ang isang pinto na tila patungo sa banyo, kaya agad ko itong binuksan. Doon ko naisip ang magbihis. Sa loob, tahimik akong nagtanggal ng tapis na tuwalya sa katawan ko, ngunit bigla akong natigilan. Sa ilalim ng kurtina ng shower, nakita ko ang isang pares ng mga paa. Napalunok ako ng husto at mabilis kong itinapis muli ang tuwalya sa katawan ko. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina at halos manlaki ang mata ko sa nakita ko. Isang lalaking hubot-hubad ang nasa harapan ko, abala sa pag-shower. Ang tubig ay umaagos sa kanyang katawan at sa liwanag ng banyo, kitang-kita ang bawat detalye ng kanyang balat. Sigaw ko at agad na umatras. Pilit kong binuksan ang pinto para makalabas pero sa pagmamadali, tumama ang ulo ko sa pinto. Napahawak ako sa noo ko habang nahihilo, ngunit bago ko pa mabuksan ang pinto, isang malakas na kamay ang nagtulak dito pabalik. Napasinghap ako at napaharap sa lalaki. Ang mukha niya ay seryoso, salubong ang mga kilay. "Who are you?" tanong niya, malamig ang boses. Hindi ko sinasadya. Wala akong nakita, mabilis kong sagot, ngunit hindi ko maiwasang mapababa ang tingin. At doon ko nakita ang, iyon. Tayong-tayo at parang hindi apektado ng malamig na tubig. Napasigaw sana ako ulit, pero mabilis niyang tinakpan ang bibig ko gamit ang kanyang kamay. "Ikaw na ba ang nabili ko?" tanong niya, direkta at walang emosyon. Napatango ako, hindi alam kung ano ang dapat kong gawin. Umangat ang sulok ng kanyang labi at tinanggal niya ang kamay niya sa bibig ko. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong niya ulit, mas malumanay na ngayon. "Hindi pa oras para gawin mo ang trabaho mo. May pipirmahan ka pa." Hindi ko alam na may tao rito, sagot ko, pilit na iwas ang tingin. "Magbibihis lang sana ako, sir. Pasensya na, lalabas na ako. Sorry, wala akong nakita. Huwag kang mag-alala." Nanginginig kong hinawakan ng doorknob at mabilis na lumabas ng banyo. Halos hindi ako makahinga sa kaba at nang makalabas ako, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi na bago sa akin ang makakita ng ganon. Ilang beses ko nang nakita yun kay Benji. Pero iba ito, hindi ko akalaing may ganoong kalaki pala. Diyos ko, at saka hindi rin ako sanay makakita ng ganon sa maliwanag na ilaw. Nagbihis na lamang ako sa ibang silid, ngunit hindi mawala sa isip ko ang nakita ko. Lalo pat napagtanto ko na sobrang bata pa pala ng lalaking bumili sa akin.
Akala ko ay matanda, may malaking tiyan at puro alahas. Pero kabaligtaran ang nakita ko, bata, hindi pa yata 30 ang edad, may abs at muscles. Nakaupo ako ngayon sa isang sofa sa malawak na sala ng mansyon. Malinis, elegante, at parang nasa ibang mundo. Sinabi ni Manang Cora na hintayin ko ang kanilang senorito dahil may pag-uusapan daw kami. Magandang gabi, senorito. Napatingin ako nang marinig ko ang pagbati ng mga kasambahay. Nandoon na siya, ang binatang nakita ko kanina sa banyo. Para siyang prinsipe na handang pagsilbihan ng lahat. Umupo siya sa tapat ko at tumingin sa akin ng diretsyo. Napalunok ako at bahagyang nag-iwas ng tingin. Give us some privacy, malamig niyang utos sa mga kasambahay na agad namang sumunod. Nang kami na lang dalawa, nilapag niya ang isang folder sa mesa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Marites Francisco, aniya. I need a child at ang nasa folder na yan ay kontrata sa pagitan nating dalawa. Binuksan ko ang folder. Napakarami ng nakasulat pero hindi ko ito maunawaan ng buo. I will summarize it for you, sabi niya, malamig pa rin ang tono. 1 taon lang ang kontrata na yan. That contract is specifically for getting you pregnant. Walang ibang rason kung bakit kita binili. Iyon ay upang bigyan mo ako ng anak. And while you're with me, hindi mo iisipin ng iba kundi ako lang. At ang misyon ko sa'yo, kapag ba naibigay ko na ang gusto mo, makakabalik na ako sa nobyo ko, tanong ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Umigting ang kanyang panga, ngunit tumango siya. Yes, tumango ako, ngunit hindi ko maiwasang tanungin, why? Umangat ang sulok ng kanyang labi, ngunit sa halip na sagutin ako, tumingin siya sa akin ng may halong panunuya. Babalikan mo ang nobyo mo matapos kanyang ibenta sa akin? Magpapakasal kami pagkatapos nito, buong tiwala kong sabi habang hawak ang ballpen. Kaya huwag kang mag-alala, sir. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, ang pagkakaroon ng anak. Hindi masasayang ang bayad mo. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang ballpen at mabilis na pinirmahan ang kontrata. Sa bawat lagda, ramdam ko ang bigat ng desisyong ito, ngunit pilit kong pinanghahawakan ang pangako ni Benji. Musika, Princess Point of View, tahimik akong nakaupo sa opisina ng bahay, malalim ang iniisip habang nakatingin sa monitor ng desktop ko. Sa tabi ko, naroon si Butler at si Manang Cora na naglapag ng baso ng mamahaling alak sa harap ko. Ngunit kahit paggaano kasarap ang alak na iyon, hindi nito mapawi ang inis na nararamdaman ko. Magpapakasal sila pagkatapos nito, bulong ko sa sarili, ngunit halata ang galit sa boses ko. Ramdam ko ang pag-init ng dugo ko sa bawat salitang iyon. Napatingin sa akin si Manang Cora at si Butler, halatang nagtataka. Po, sino po yun, senorito? Tanong ni Manang Cora, ngunit hindi ko siya sinagot. Mahigpit kong hinawakan ang ballpen na nasa kamay ko, halos mabaling ito sa sobrang diin. Ang tagal kong pinangarap ang babaeng iyon. Ang tagal kong inasam na maaga siya mula sa walang kwenta niyang nobyo. At ngayon, naririnig ko lang na babalik siya sa kanya pagkatapos ng lahat ng ito. Hindi ko mapigilan ang galit na bumalat sa akin. Tumayo ako, puno ng determinasyon. Tignan natin kung makakabalik ka pa sa kanya kapag nalaman mo ang kalokohan ng pinakamamahal mong nobyo, malamig kong sabi. Butler, tawag ko, at agad siyang lumapit. Yes, senorito, sagot niya, magalang ngunit may halong kaba. Nakita mo naman siguro ang mukha ng Benji na iyon, hindi ba? Tanong ko, diretso ang tingin sa kanya. Yung nobyo ba ng babaeng pinagnanasaan mo? Pabirong sagot ni Butler, ngunit sinaman ko siya ng tingin. Agad siyang nag-ayos ng tindig. Oo naman, senorito. Mas lamang ka sa kanya ng 1,000 palaigo. Kung ako si Miss Marites, hindi na ako babalik sa kanya matapos ng lahat ng to. Napaupo ako muli, hinawakan ang noo ko habang pilit na pinapakalma ang sarili. Naalala ko ang unang beses kong makita si Marites noong 2 taon na ang nakalipas sa kasino. Dumating siya roon para sunduin ang nobyo niyang si Benji na halatang lulong na lulong sa sugal. Sa unang tingin pa lang, naakit na agad ako sa kanya. Ang ganda niya, ang aura niya, ang paraan ng paggalaw niya, lahat ng iyon ay parang sumigaw ng perpektong babae.
Ngunit agad ding nadurog ang puso ko nang malaman kong may nobyo na siya at higit pa roon, live-in partner pa nila ang isa't isa. 2 taon na ang lumipas, ngunit hindi nawala ang damdamin ko para sa kanya. Sa kabila ng lahat, naghintay ako. Akala ko, sa tagal ng panahon, madyay gising din siya sa katotohanan na hindi siya karapat-dapat sa lalaking iyon. Isang lalaking walang ginawa kundi saktan siya, bugbugin kapag nalasing at iasa ang lahat ng problema sa kanya. Ngunit sa halip na magising, mas lalo pang tumibay ang relasyon nila. Napabuntong hininga ako habang naaalala ang araw kung kailan ko nakuha si Marites mula sa nobyo niya. Noong araw na iyon, naroon ako sa kasino. Si Benji, tulad ng dati, ay hinahabol ng mga pinagkakautangan niya. Narinig ko ang sigaw niya mula sa hallway. Hay, kang ina, bakit ba ang malas-malas ko? Galit niyang sigaw habang naglalakad. Sinundan ko siya at doon ko naisip na pag-uwi niya, ibubunton niya ang galit niya kay Marites. Hindi ko yun hahayaan. Benji, malamig kong tawag sa kanya. Nagulat siya, agad lumingon at pilit na inayos ang sarili. Tumikim siya ng ngiti, halatang nagtatago ng kaba. Sir Prince, kamusta po? Tanong niya, pilit na nagpapakumbaba. Ayos lang. Ikaw, mukhang hindi, sagot ko, diretso ang tingin sa kanya. Napakamot siya ng ulo at pilit na ngumiti. Medyo malas lang, sir. Talo na naman sa sugal. Hinahabol pa ng utang. Wala na nga kaming makain eh. Yung nobye ko, sapat na lang ang kinikita sa paglalaba para makakain kami. What? Pinaglaba mo ang girlfriend mo? Tanong ko, halatang hindi makapaniwala. Oo naman, sir. Kailangan niyang tumulong. Hindi pwedeng ako lang ang magtrabaho. Kailangan niyang magbanat ng buto para mabuhay kami pareho. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o magagalit sa narinig ko. Alam mo, Benji, hindi mo na kailangang maghirap ng ganyan, sabi ko, seryoso ang tono. Napatingin siya sa akin, halatang nagtataka. Pahihiramin mo ba ako, sir? Tanong niya, umaasa. Huwag na, hindi mo kailangang humiram, sabi ko, sabay ngiti. I can give you what you need para mabayaran mo ang utang mo. Ang kailangan mo lang gawin ay magbenta sa akin. Kumunat ang noo niya, halatang naguguluhan. Magbenta? Wala akong maibibenta, sir. Walang-wala na nga ako. Ngumiti ako, ngunit may halong lamig ang tono ko. Hindi lang naman bagay ang pwedeng ibenta, Benji. Mag-isip ka. Ano ang sagabal sa buhay mo na walang kwenta? Tahimik siya, halatang nag-iisip. Kailangan ko ng anak, dugtong ko. Kung may kilala kang babaeng pwedeng may benta sa akin, sabihin mo agad. Iniabot ko sa kanya ang calling card ko. Wala akong asawa, kaya kailangan ko ng anak. Kung may kilala kang handang magpabuntis sa akin, tawagan mo ako. Lumakad na ako palayo, iniisip na baka hindi niya papatulan ang sinabi ko. Pero 2 linggo lang ang lumipas at tumawag siya. Sir, totoo ba ang sinabi mo? Tanong niya sa kabilang linya. Bibilhin mo ang ibebenta ko? Depende. Ano ang ibebenta mo? Sagot ko. Ang nobye ko, sagot niya, walang alinlangan. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoo ba yan? Tanong ko. Oo, sir, baog naman ako. Hindi ko siya mabibigyan ng anak kahit kailan. Kaya ibebenta ko na siya sa'yo. Magagamit mo ang matris niya. Ayos lang ba sa'yo? Gusto kong suntukin ang pader sa galit pero pinigilan ko ang sarili ko. Okay, sagot ko, malamig ang boses. Send me your bank account details. I'll send you half of the payment now. Pagkatapos ng tawag na iyon, tumawa ako ng mapait. Ang babaeng pinapangarap ko, ibinenta lang ng nobyo niya na parang wala itong halaga. Ngayon, narito na siya sa bahay ko. At kahit anong gawin niya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik sa Benji na iyon. Princess point of view, matalino ako at alam ko kung paano gamitin ang talino ko sa tamang pagkakataon. Sa dami ng mga papeles na pinapirmahan ko kay Marites, hindi niya namalaya na ang isa sa mga iyon ay isang marriage contract. Pinagitnaan ko lang ito ng mga kasunduan namin para hindi halata. Isang simpleng laro ng panlilinlang at ngayon, hawak ko na ang susi sa buhay niya.
Nakangisi akong kinuha ang telepono ko at tinawagan ng isang babae na alam kong tutulong sa akin para maisakatuparan ang plano ko. Sa kabilang linya, agad niyang sinagot ang tawag. "Oh, hello, Prince. Tumawag ka?" Masigla niyang sabi. Napahinto ako nang marinig ko ang mahinang ungol sa background. Dahil naka-loudspeaker ang tawag, rinig na rinig ko ito. Napakunot ang noo ko. Sa susunod na lang, malamig kong sagot, ngunit bago ko pa maibaba ang tawag, bigla niyang pinutol ang pagtanggi ko. "Teka lang, Mr. Prince," narinig ko siyang sumigaw sa kabilang linya at tila may kausap siya roon. "Mamaya na yan. Umalis ka muna. Umalis ka nga." "Oh," sigaw niya, halatang inuutusan ng lalaking kasama niya. Ilang saglit pa, bumalik siya sa linya. "Napatatawag ka?" tanong niya, tila walang nangyari. "I have a job for you," direkta kong sabi. "Anong job yan, sir?" "Blow job," malandi niyang tanong, sabay halakhak. Napapikit ako at napailing, pilit pinipigilan ang sarili kong mainis. Humagalpak siya ng tawa sa kabilang linya, halatang ini-enjoy ang pang-aasar. "Joke lang po." "Ano po yun?" tanong niya, sa wakas ay seryoso na ang tono. "Si Benji de la Cruz," direkta kong utos. "Ha, tangina, lalandiin ko yung boyfriend ng babaeng gusto mo?" tanong niya, halatang natatawa sa sitwasyon. Napapikit ako, pilit pinipigilan ng galit na unti-unting sumisibol sa dibdib ko. "Hanggang saan aabot yung pagnanasa mo, Prince? Patikipay ko isasakripisyo ko na para lang mangyari ang pinapangarap mo," ani Chabalita, may halong panunuya. "Pero dahil may utang ako sa'yo, syempre gagawin ko yan, Mr. Prince. Kailangan ko munang hiwalayan ng ka-flirt ko para mangyari yun." "ALR, kay dami-daming babae dyan, doon ka pa talaga sa may nagmamay-ari," sagot niya, tila naiinis. "Ako na ang nagmamay-ari sa kanya," malamig kong sagot bago ko ibinaba ang tawag. Inisandal ko ang sarili ko sa swivel chair at napapikit. Ang totoo, peke ang agreement contract na iyon. Malamang sa malamang, hindi na siya babalik sa nobyo niya dahil ang tunay na layunin ng pagpirma niya sa mga papeles ay upang mapirmahan ang marriage contract. Contract ng walang kaalam-alam, once nakapasok ka na sa buhay ko, hindi ka na makakalabas pa, ma-rights. Marites' point of view matapos kong mapirmahan ang mga papeles na iyon, para akong biglang naging prinsesa sa mansyon na ito. Pinagsisilbihan ako ng sobra-sobra ng mga kasambahay. May sarili akong kwarto at sa loob nito ay isang walk-in closet na puno ng mag-agarang damit na para daw sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Buong buhay ko, hindi pa ako nagkaroon ng mga damit na ganito kagaganda. Kung meron man, puro galing sa ukay-ukay. Pero dito, pati panty, bagong-bago. May mga sapatos at sandals pa na sakto sa sukat ko. "Ha, teka lang, ang dami naman ito," sabi ko sa kasambahay na nakaalalay sa akin. "Baka gusto mo, bigay ko sa iyo ang iba." "Huwag mong ipamigay ang mga iyan," singit ni Manang Cora na biglang dumating. Napaatras ang kasambahay, halatang takot sa kanya. Para bang si Manang Cora ang tunay na boss dito. Marami kasi, rason ko. Paano ko naman masusuot lahat ng ito? "Bigay yan ni Senorito para sa'yo, kaya para sa'yo lamang yan," sagot niya, mataray ang tono. "At ano pa ang ginagawa mo rito?" "Nasa baba na ang Senorito, naghihintay sa'yo sa hapag." Kasi lilinisin ko pa ang kwarto na to," sagot ko, pilit na nagdadahilan. "Huwag ka nang maglinis, hindi ka kasambahay dito. Kaya na yan ni Ninya," sagot niya, sabay tingin sa kasambahay. "Ninya, ikaw na ang bahala sa kwarto niya." "Okay po," sagot nito, halatang takot din. Lumabas na si Manang Cora, kaya napilitan akong sumunod sa kanya. Manang," tawag ko habang naglalakad kami pababa. Nang lumingon siya, nakagat ko ang ibabang labi ko, kinakabahan. Bakit? May cellphone ka po?" tanong ko, pilit na nagpipigil ng kaba. "Manghihiram sana ako." "Bakit? Sino ang tatawagan mo?" malamig niyang tanong, ngunit parang may halong babala. Kinabahan ako sa paraan ng pagtatanong niya. Para bang kailangan kong magbigay ng tamang sagot dahil kung hindi, baka may mangyari sa akin. Si Benji po. Kukumustahin ko lang sana siya."
Bigla siyang napahinto at tumingin sa akin ng seryoso. Huwag mo nang kinukumusta ang taong nagbenta sa'yo, iya, malamig niyang sabi. At huwag mo na rin siyang iisipin. Halos hindi ako makapagsalita sa sinabi niya. Para akong nasampal ng katotohanan. Tingin mo, mahal ka talaga ng nobyo mo? Kung talagang mahal ka niya, di ka niya ipagpapalit sa pera, Miss Marites. Sana hindi ka magpakatanga sa pag-ibig kung ikaw lang ang nagmamahal. Bawat salita niya ay tumagos sa puso ko. Alam kong may tama siya, pero pilit kong nilalabanan ang ideya na ginawa lang ito ni Benji dahil sa pera. Pilit kong iniisip na totoo ang pangako niyang magpapakasal kami pagkatapos nito. Bawal mo siyang banggitin hanggat nasa poder ka ni Senorito. Isipin mo kung bakit ka nandito, dagdag niya bago siya nagpatuloy sa paglalakad, iniwan akong nag-iisip ng malalim. Sa hapunan, magkasabay kaming kumain ni Mr. Prince. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang plano niyang magkaroon ng anak. Before the end of this month, gagawin na natin ang misyon mo rito, malamig niyang sabi habang kumakain. Make sure you are ready. Ayaw ko ng taong umaatres, Miss Marites. Kaya make sure ready ka physically, mentally, and emotionally. Tumango lang ako, pilit nilulunok ang kaba. Gusto ka rin makilala ng magulang ko, dagdag niya. Halos mabilaukan ako. Bakit kailangan pa? Hindi naman nila alam kung bakit ako nandito. Ang alam nila, asawa kita, direkta niyang sagot. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Asawa, tanong ko, halos hindi makapaniwala. Magpapanggap lang naman tayo, malamig niyang sagot. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong naninibago sa buhay dito. Wala akong ginagawa, ngunit hindi ko mapigil ang magtanong sa sarili ko, bakit kailangan niya ng anak mula sa akin? Bakit hindi niya gawin ito sa iba? Aalis tayo ngayon, ani bigla ni Mr. Prince nang pumasok siya sa kwarto ko. Magbihis ka. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Ito kasi ang unang beses na nagyaya siya na lumabas sa loob ng 2 linggo mula nang mapunta ako rito. Hindi pa ako kailanman nakakalabas. Sa mismong ex mo. Umawang ang labi ko. Ex, tumaas ang kilay niya. Gusto mong makibalita sa kanya, papayagan kitang makita siya muli. Namilog ang aking mata. Ha, talaga? Oo, pero this will be the first and the last. May pinirmahan tayong kontrata, Miss Isabel. Ha, oo, sige, bigla akong nabuhayan. Matatapos na rin ang pag-overtake. Bihis na bihis ako, nakaupo sa passenger seat at pareho kaming tahimik. Una pa lang, hindi ko pa naman nakakausap ng maayos itong si Prince. Baka ito na ang pagkakataon. Huminga ako ng malalim. Kailangan mo ba talaga ng anak? Pagbasag ko sa katahimikan. Napasulyap siya saglit sa akin bago sinagot ang tanong ko. Oo, bakit? Gusto ko lang, sagot niya. Wala ka bang girlfriend para tutupad sa pangarap mo? I don't have, tipid niyang sagot. Kaya pala sa may boyfriend siya kumuha. Antong hininga ako. Salamat kasi pinagbigyan mo ako. Gusto ko rin talaga malaman kung ano na ang nangyari kay Benji. Wala kasi akong cellphone kaya wala akong balita sa kanya. You really love him? Ha? Tumango ako. Oh, mahal na mahal ko si Benji na kahit ayaw ko, gagawin ko para sa kanya. Hindi na muling nagsalita pa si Prince at nagpatuloy na ang aming tahimik na biyahe. Hindi na ako nagtataka nang malaman niya ang lokasyon ng bahay namin ni Benji. Tauhan niya nga ang nagsundo sa akin dito. Salamat, ani ko pagbaba ng kotse. Saglit lang ako. Hindi siya sumagot sa akin, kaya nagbaba na lamang ako ng tingin at saka maingat na sinara ang pinto. Nakita ako ng mga kapitbahay naming mangha sa magandang kotse na aking binabaan. Grabe, ang gara mo na ngayon. Alam mo ba si Benji ay... Hindi natapos ng aking kapitbahay ang kanyang sinabi dahil isang padabog na pinto ang aming narinig. Pagtingin ko, bumaba pala si Prince sa kanyang kotse. Aba, at sino to? Huwag mong sabihin. Hindi po, sagot ko agad. Huwag ka na lang po manggialam. Saka nauna na akong nagtungo sa bahay namin ni Benji upang muli siyang makita. Ngunit pagpasok ko sa loob, wala siya. Ang nakita ko lang ay mga kalat na bote at chichirya na wala ng laman. Hay, naglasing na naman ba si Benji?
Bigla akong kinabahan. Naalala ko kasi, musika, ang sarap mo. Tumigil ang aking mundo sa narinig. Nang matauhan, mabilis akong napalingon sa kwarto namin na hindi maayos ang pagkasara. Umiling ako ng paulit-ulit dahil baka nagkamali lang ako ng dinig. Ngunit mas lumakas pa ang kanilang ungol, kaya napagtanto ko na hindi ito panaginip. Totoo ang narinig ko. Hindi ako nagkakamali. Gusto kong kumpirmahin ito, kaya mabilis akong naglakad patungo sa may pinto at binuksan ito. Natigil sa kababalaghang ginagawa ang dalawa nang makita ko. Nakita ko ang panlalaki ng mata ni Benji habang nakahiga sa kama. Sa ibabaw naman niya ang isang babae. Hay, ngumiti ang babae. Ha, sino ka? Hindi makapaniwala kung tiningnan si Benji na ngayon ay itinulak na ang babae mula sa kanyang ibabaw. Kaya nagreklamo ito. Bumilis ang tibok ng puso ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mata. Marites, ani Benji at nagmadali sa pagbihis. Lumabas ako sa kwarto, ngunit mabilis akong naharangan ni Benji. Marites, ito ba ang rason kaya mo ako ibinenta? Dahil bukod sa nababayaran mo ang utang mo, pwede mo na ring gawin ang gusto mo? Umiling siya. Hindi. Pumayag ako sa gusto mo kasi may tiwala ako sa'yo, Benji. Iyak ko at itinulak siya. 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Nagpunta ako rito para kamustahin ka, pero ito ka, nagpakasaya sa feeling ng iba. Wala lang to, Marites. Maniwala ka, lasing lang ako. At bakit mo naman ako iniwan, Benji? Napalingon ako sa babae na ngayon ay nakabihis na. Hindi man lamang natakot ang babae. Nakangiti pa, parang normal na lamang sa kanya ito. Parang hindi ka nag-enjoy kanina. Alam mo, girl, sinabi ng boyfriend mo kung gaano niya kamis magyog-yog. Boring ka raw kasi, kaya dinala niya ako rito sa pangit na bahay niya dahil 1 taon ka lang ang nasa feeling ng iba. Tumahimik ka, Chabalita. Ay, bakit ako tatahimik? Pagkatapos mong magpakasarap sa ilalim ko, patatahimikin mo ako? Kumuyam ang kamao ko. Marites, napatingin ako kay Benji. Maniwala ka sa akin, please. Wala lang yon. Wala kaming relasyon. At anong wala? Nililinis mo ba ang kalat mo? Hoy, babae, huwag kang maniwala sa lalaking yan. Ilang araw na niya akong niyaya sa bahay niyang pangit. Ngayon lang ako sumang-ayon. No, Marites, nagtiwala ako sa'yo, Benji, aniko at mas lalong bumuhos ang luha sa aking mata. Pinagkatiwala ko sa'yo ang lahat. Sa totoo lang, ang dami mong kasalanan sa akin, pero pinili ko pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Lahat ginawa ko, Raph. Lahat. Pero ito na yata ang pinakamasakit na nagawa mo sa akin. Marites, huwag mong sabihing break na. Tayo, Raphael, ayoko na, anak ko at umiling sa kanya. Hindi ko nga matanggap na ibinenta mo ako, dadagdag pa ang ganito. Mas mabuting maghiwalay na tayo. Lalagpasan ko na sana siya, ngunit hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Hindi tayo maghihiwalay. Ano, nagustuhan mo ba ang prince na yon, Isabel? Raphael, hindi mo ako hihiwalayan, galit na sabi ni Raphael. Magpapabuntis ka lang sa prince na yon, ngunit babalik ka sa akin. Hindi na ako babalik sa'yo. Manloloko ka, bitiwan mo ako. Ano ba? Sigaw ko at napuwersahan kong hinayla ang sarili ko mula sa hawak niya. Tumakbo agad ako palabas ng bahay. Isabela, bumalik ka dito, sigaw ni Raphael. Mabilis akong nagtungo sa may sasakyan kung saan naghihintay si Prince. Kaya natigilan si Raphael. Raphael, ani Prince, it's nice to see you again. Raphael, huwag mo nga akong iwan, agad na pumulupot na parang linta ang babae sa katawan ni Raphael. Halika na, patuloy na natin, Ginoong Ramirez, ani Raphael at iniwaksi ang babae. Prince, huwag mo munang iuwi si Isabela. May pag-uusapan pa kami. Wala na kaming pag-uusapan, anak ko at umiling-iling. Nilinggan ko si Prince. Pwedeng umalis na tayo? Ayaw ko rito. Isabela, ngumisi si Prince na bahagyang ikinagulat ko. Okay, ani Prince at binuksan niya ang pinto ng front seat. Mabilis akong nakapasok at umupo roon. Umalis na kami sa bahay at nasa gitna ng kalsada, natulala na lamang ako habang masakit pa rin ang puso ko.
Hindi naman nagsalita si Prince na kasalukuyang nagdadrive. Talagang hindi na ako mahal ni Rafael para gawin niya ito sa akin. Masyado akong naengganyo sa pangako niya na alam kong hindi na matutupad. Gawin na natin ang gusto mo, wala sa sariling sabi ko kay Prince. Halos mauntog ako nang bigla niyang ihinto ang kanyang kotse. Napalingon siya sa akin. What? Pinahid ko ang luha na tumulo sa aking mata sabay lingon sa kanya. Gumawa na tayo ng baby para matapos na. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Gusto mo bang uminom? Seryoso niyang tanong. Hindi ako makikisingit mo kanina. Paano ang lakad mo? I'll cancel it, aniya at saka nagpatuloy na sa pagdadrive. Hindi naman ako lasinggera pero mukhang ito ang kailangan ko. Kasi sa totoo lang, ngayon lang ako naglakas ng loob na iwan si Rafael. Sa dami ng kasalanan niya sa akin, kailangan niya pa palang mambabae para matauhan ako. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng tugtog pagpasok namin sa isang bar. Napapangiwi pa ako nang may nakita akong naghahalikan sa gilid. Nakasunod lamang ako kay Prince dahil siya naman ang nagbigay sa akin ng daan. Pagdating namin sa may counter, umupo kami sa may high stool. What do you want to drink? Tanong ni Prince sa akin. Yung nakakalasing, yung makakalimutan ko ang lahat ng nakita ko kanina, anak ko. Meron bang ganon? May ganon nga, pero na-try mo na bang malasing? Umiling ako, hindi pa, pero kakayanin. Gusto kong mawala talaga itong sakit na nararamdaman ko. Huminga siya ng malalim at siya ang nagtawag sa bartender para mag-order. Ngayon pa lang, lahat ng tao rito ay nagpapakasaya. Ito na ang order niyo, sir. Inilapag ng bartender ang isang baso ng alak. Kakaiba ang kulay nito. Para siyang juice kung tutuusin, pero nakita ko kung paano ito ginawa ng bartender kaya alam kong hindi ito juice. Kinuha ko ang baso at tinitigan ito. Nakakaakit itong inumin sa totoo lang. Sana makalimutan ko ang nakita ko kanina. Huminga ako ng malalim bago ko ito diretsyong ininom. Halos lumabas ang kaluluwa ko sa sobrang pangit ng lasa. Prince's point of view naglasing si Marites matapos niyang makita ang kalokohan ng nobyo niya. Alam kong parte ito ng plano ko pero na kay Rafael pa rin naman ang desisyon kung kakagat siya. Hindi ko akalaing pumatol talaga siya at kayang gawing basura si Marites. Hindi ko maiwasang maawa habang tinitingnan siya. Imbis na makalimutan niya ang kanyang problema dahil sa pag-inom, kabaliktaran ang nangyari. Umiyak ito habang nagsasalita. Gago ang Rafael na yon. Sinakripisyo ko ang lahat para sa kanya, ipagpapalit lang pala niya ako. Sinubukan ko siyang pigilan ng iinom na siya, ngunit sinuwi niya ako. Huwag mo akong pigilan. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Makakita lang ng mas maganda, iiwan na agad ang babaeng nagtiis sa kanya ng ilang taon. Pare-pareho lang kayo, at lumagok si Isabela ng alak. Musika, leron, sinta, buko. Sobrang random niyang tao kapag nalalasing. Minsan tumatawa rin siyang mag-isa, at minsan nag-i-English pa. Natigil lamang ako sa pagtingin sa kanya nang tumunog ang phone ko. Nang tingnan ko kung sino ang tumatawag, agad ko itong sinagot. Lumayo ako ng kaunti dahil sobrang ingay at para marinig ko ng maayos. Hello, good job na ba ako, Mr. Prince? Tanong ni Chabalita sa kabilang linya. Ginawan ko na ng paraan. You're doing good, anak ko. Bayad na ang utang mo? Really? But make sure na hindi nalalapit si Rafael kay Isabela. Oo na, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa happy ending mo, gaya ng pagpapautang mo sa akin para magamot ang nanay ko. Salamat ha. You're welcome, sagot ko at binaba na ang tawag. Pagbalik ko sa pwesto ko, wala na si Isabela doon. Bigla akong kinabahan at nagpalingalinga. Where is she? Tanong ko. Hinahanap mo ba si ma'am, sir? Tanong ng bartender sa akin at may itinuro. Nandoon, sir. Sinundan ko ng tingin ang kanyang hintuturo at namilog ang mata ko nang makita ko si Isabela sa stage. May hawak siyang mikropono. Hoy, mga lalaki, pareho kayong lahat. Sobrang pareho. Lasing na wika ni Isabela. Mga manloloko, ang papangit niyo pa, mga pangit kayong lahat. Umalma ang mga lalaking nakarinig, kaya agad akong umakyat sa stage at saka binuhat siya na parang sako para maalis siya doon.
Ano ba? Hindi pa ako tapos, sigaw niya. Hoy, sino yan? Nahihilo ako. Umuwi na tayo, sagot ko. Lasing ka na. Sino ka? Ibaba mo ako. Tulong, tulong. May kakidnap sa akin. Napailing na lamang ako at binilisan ng aking paglalakad hanggang sa mailabas siya sa bar. Hindi ko akalaing gagawin ko ito sa isang babae. Sa sobrang kalasingan niya, mukhang mapupuyat ako ngayong gabi. Musika at Marite's point of view, nagising ako na maayos ang pakiramdam. Bigla nga lang akong napabangon nang mapagtanto ko na hindi ito ang kwarto ko. Magandang umaga. Gising ka na pala, ani Manang Cora. Napatingin ako sa kanya habang may hawak siyang tray at papalapit sa pwesto ko. Kaninong kwarto to? Dito ako natulog, tanong ko. Lasing na lasing ka kagabi kaya dito ka inilagay ni Senorito Prince. Bakit ka kasi naglasing? Puyat na puyat si Senorito. Nasa opisina siya ngayon. Nakatulog, hindi mo siya pinatulog. Bigla akong nakonsensya. Sorry po. Hindi ko kasi akalain na huwag kang mag-sorry sa akin. Wala kang kasalanan sa akin. Sinabi ko lang para alam mo. Ang mabuti pa, bumawi ka sa kanya. Ang dami mong isinuka kagabi. Talagang 1 galon yata ang ininom mo sa sobrang dami. Napangiwi ako sa sinabi niya at mabilis na bumaba sa kama. Kailangan kong magpasalamat kay Prince. Siyempre, naalala ko na ang nangyari kaya kailangan ko siyang pasalamatan. Nagtungo ako sa opisina niya at nadatnan ko nga siya roon, nakatulog sa lamesa niya. Lumapit ako doon at ramdam ko ang pagod niya. Nakagat ko ang ibabang labi ko at pinagmasdan siya ng mabuti. Ang bait niya pala kapag tulog. Kumunat ang noo ko nang makitang basa pa ang buhok niya. Naligo ba siya kahit puyat? Akmang hahaplusin ko na sana ang kanyang buhok kaso napaigtad ako nang may humawak sa kamay ko. Napasinghap ako, lalo na nang makitang nagising si Prince. What are you doing here? Tanong niya. Umayos siya ng upo ngunit hindi pa rin niya binibitiwan ang kamay ko. Sorry. Nadisturbo ko yata ang tulog mo. Matulog ka sa kama mo. Nakatulog na ako ng maayos. Binitiwan niya ang kamay ko. Hindi masakit ang ulo mo? Tanong niya. Hiya ako na tumango. Good. Humikab siya. Matutulog muna ako. Tumango ako at nang tumayo siya, muntik na siyang matamba. Mabuti at nahawakan ko siya sa braso. Ay Diyos ko, sorry, napuyat ka raw dahil sa akin. Sorry talaga, babawi ako. It's fine. Hindi pwede to. Dahil sa kagustuhan kong makalimot, napaperwisyo pa kita. Halika, matulog ka muna. Paggising mo, lulutuan kita ng masasarap na pagkain, ha? Pasensya na talaga. You don't need to do that, Marites. I am fine. Hindi, lulutuan kita. Masarap naman ako magluto kaya huwag mong tanggihan. Ito ay bawi ko sa pag-alaga mo sa akin buong gabi. Ngumiti ako sa kanya. Natigilan siya at napalunok. Sige, matutulog muna ako. Habang natutulog si Prince, nakipagtalo muna ako kay Manang Cora sa kusina. Ayaw niya kasi akong paglutuin dahil may chef naman daw sila. Pero gusto ko talaga makabawi. Sige na po, Manang. Hindi ko naman po lalasunin si Prince. Kahit kayo po ang unang tumikim. Aba, hindi ba pwedeng ikaw? Di ako po. Ako po ang unang titikim. Basta pagamitin niyo ako, Manang. Huminga siya ng malalim. Basta hindi ka pwedeng masugatan, ha? Paalala niya, magagalit si senyor ito. Opo, salamat po. Nagluto ako ng sopas. Mabuti at kumpleto ang mansyon na ito kaya hindi ko na kailangang magtungo pa sa palengke. Para akong nasa MasterChef dahil nakatingin si Manang Cora at ibang kasambahay nila. Gusto nilang tingnan kung wala akong ilalagay na lason. Ayon kay Manang, kapag kasi namatay si Prince, mapupunta lahat sa akin ang kanyang kayamanan. Natawa nga ako kasi hindi naman iyon mangyayari. Hindi ko naman asawa si Prince para mangyari ito. Nang matapos ko itong niluto, naghain ako ng 1 bowl para kay Prince. Pero bago yun, tumikim din ako at ipinakita ko talaga sa kanila. Ang sarap, Aniko. Ayan, walang lason yan. Grabe naman kayo eh. Sana bumula na ang bibig ko kanina pa.
Nakita ko ang isang kasambahay na natatakam ngunit agad siyang siniko ng kasama niya. Ngumisi ako at maingat na inilagay sa tray ang sopas. Kumuha rin ako ng tubig at inilagay din sa tray. Kayo na ang bahala dyan. Ihatid ko lang ito kay Prince. Umalis na ako bago pa man ako tulungan ng mga kasambahay. Pagdating ko sa kwarto ni Prince, napakasarap ng tulog niya. Mukhang hindi pa niya matitikman ang sopas kaya nilapag ko na lang sa side table. Aalis na sana ako ngunit bigla siyang nagising at bumangon. Hala, what's that? Tanong niya. Tiningnan niya ang sopas na sobrang init pa. Sopas yan. Niluto ko para sa'yo. Gutom ka na ba? Teka, kunin ko lang yung bed table mo. Subuan mo ako, ha? Napatingin ako sa kanya. Tumikim siya. Masama ang pakiramdam ko kaya subuan mo ako. Masama ang pakiramdam mo? Lumapit ako sa kanya at pinakiramdaman ang kanyang noo at leeg. Namilog ang mata ko nang maramdamang mainit nga siya. Diyos ko, may lagnat ka dahil ba nagpuyat ka? Nako, sorry. If you are really sorry, subuan mo ako. Oo, susubuan kita. Saglit lang, wika ko at kinuha ang bed table para doon ko malapag ang sopas. Oh, wala itong lason, ha? Di ko naman habol ang yaman mo. Kumunat ang noo niya. What are you talking about? Ito kasing si Manang Cora, praning din. Talagang binantayan ako habang nagluluto. Natawa ako. Anya, baka may lason daw at baka lasunin kita. Kapag kasi nilason kita, mapupunta sa akin ang mga kayamanan mo. Napaka-imposible naman yun dahil di naman kita asawa. At muli, ako, sa'yo naman talaga mapupunta. Napatingin ako sa kanya. Wala. Tinuro niya ang sopas. Gusto ko nang kumain. Tumango ako at saka pamwesto na upang masubuan ko siya ng maayos. Nasarapan naman si Prince sa niluto kong sopas. Gusto nga sana niya ng part 2 sa sopas niya kaso pagbalik ko sa kusina, ubos na. Natawa na lang ako kasi kinain pala ng mga kasambahay noong naroon ako. Nagpipigil ako ng tawa. Ako naman ngayon ang nag-alaga kay Prince. Ayon kay Manang, hindi sanay si Prince sa puyatan kaya nagkakasakit talaga siya. Mas lalo tuloy akong nakonsensya at talagang tutok ako sa kanya. May personal doctor naman siya ngunit ayaw niya, kaya ako na lamang ang nag-aalaga. Unti-unti kong nakalimutan ang kagaguhan ni Raphael dahil naging busy ako. Matagal na kasi akong umiiyak kay Raphael kaya napagtanto ko na nakakapagod din palang umiyak sa maling tao. Kaya nag-move on na lamang ako ng tahimik at patuloy na lamang sa buhay. Hindi ko alam kung kailan kami gagawa ng baby ni Prince. Mukhang wala pa naman siyang balak kasi malapit na mag-1 buwan. Naiisip ko tuloy na baka wala talaga siyang pakay na ganoon at trip lang niya sa buhay na kumuha ng babaeng hindi niya kilala kasi sobra-sobra na ang pera niya. Naisipan ko rin na hanggat nandito ako, ibubuhos ko na lang yung atensyon ko sa taong nagparamdam sa akin ng maganda at magandang buhay. Kaya sa tuwing aalis si Prince patungo sa kumpanya niya, binabaunan ko siya araw-araw. Na iyon na ang naging routine namin dahil nagre-request na siya. Hinahayaan na nga ako ni Manang Cora na gawin ang gusto ko kaya matiwasay na ang buhay ko. Ngunit isang araw, nalaman ko na birthday pala ni Prince. Nalaman ko yun sa isang kasambahay na madaldal. Nagse-celebrate ba siya? Tanong ko. Hindi ko naman alam na birthday niya pala ngayon. Tapos nasa trabaho pa siya. Normal na lang kasi kay senyor ito ang birthday niya, ma'am. Hindi siya nagse-celebrate, sagot ng kasambahay. Nagkaroon agad ako ng ideya. Paano kung i-surprise natin siya, anak ko? Ma'am, hindi po umuwi si senyor ito kapag birthday niya. Baka masasayang lang ang pagkain, ma'am. Oo nga, ma'am, pagsang-ayon pa ng isa. Nagawa na namin dati pero nagalit si sir. Bigla akong nalungkot. Ganun ba? Pero hindi naman po masama kung susubukan nyo, ma'am, bawi agad ng kasambahay. Baka po di siya magagalit kapag ikaw. Tumango ako. Sige, susubukan ko. Princess point of view na natili lamang ako dito sa opisina ko sa kumpanya. Marami ang bumabati sa akin sa phone ngunit lahat sila ay hindi ko pinapansin. Hindi ko na kasi gusto ang araw na ito mula nang mawala ang kapatid ko. Dahil sa akin, kahit 2 dekada na ang nakalipas, taon-taon pa ring pinapaalala sa akin ang pagkamatay ni Kuya. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay.
Inubos ko ang sobra ng beer na dinala ko dito sa opisina at tumayo na. 11 na ng gabi, mukhang kailangan ko nang umuwi. Nang magligpit na ako ng gamit, tumawag naman si Manang Cora. Hindi ito tumatawag si Manang unless emergency. Kaya tumigil muna ako sa pagligpit at sinagot ang tawag. Hello, Manang. Ay ho, magandang gabi at maligayang kaarawan. Hindi ka ba uuwi ngayong gabi? Tanong niya. Bakit po, Manang? Nagtatanong lang ako kasi itong si Marites naghanda ng mga pagkain para i-surprise ka. Hindi ko sana sasabihin sa'yo kasi baka di ka na ma-surprise pero gusto ko lang malaman para hindi na maghintay pa ang dalaga. Ayon, nakatulog na kasi kakahintay sa'yo sa may sala. Ilang beses nang sinabihan ng kasambahay na hindi ka uuwi tuwing birthday mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Naghanda siya para sa akin. Pasensya na, ay ho. Hindi naman namin pwedeng sabihin ang dahilan dahil personal mo na yun. Pero talagang porsigido siyang paghandaan ka. Nakagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang sarili sa pagngiti. Uuwi ako, Manang, sagot ko. O siya, sige, gigisingin ko na ito. Huwag niyo siyang gisingin, anak ko. Matulog na kayo, Manang. Ako na ang bahala sa kanya. O siya, sige. Ay ho, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Binaba ko ang tawag na may malapad ng ngiti sa labi. Hindi ko mapigil ang maging masaya kahit alam ko na hindi dapat ako maging masaya sa araw na ito. Umuwi ako sa mansyon. Binati ako ng mga guard na naka-duty sa gabi at tinanguan ko lamang sila. Pagpasok ko sa loob ng mansyon, una kong nakita ang isang tarpaulin na may nakasulat na Happy Birthday at mga balon sa sala. Nakita ko ang nakangangang si Isabel habang tulog na nakasandal sa sofa. Sa kanyang kamay, may hawak siyang rosas. May party hat din sa kanyang ulo. Muli, pinatibok niya ng mabilis ang puso ko. Hindi ko na mapigilan, lumapit na ako at saka umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya kaya nagising siya. Prince, napaayos siya agad ng upo. Nandito ka na pala. Happy birthday. May pagkain doon, hindi ko siya pinatapos dahil agad ko siyang sinunggaban ng halik sa labi. Nagulat siya sa ginawa ko at sinubukan pa akong itulak, ngunit hindi ko siya hinayaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinagsalikop ito. Prince, teka lang. Humiwalay ako sa halik at pinagtagpo ko ang aming noo. Thank you, sabi ko. Gulat pa rin ang kanyang tingin. Bakit mo ako hinalikan? Gawin na natin seryoso, okay? Sabi ko. Gumawa na tayo ng baby. Hinawakan ko ang kanyang baba at muli ko siyang hinalikan at pinahiga sa sofa. Prince, nasa sala tayo, aniya ng akma akong maghuhubad. Natauhan ako sa kanyang sinabi at napapikit. I'm sorry. Agad ko siyang kinarga na parang bagong kasal. Sa kwarto na tayo, sabi ko at saka ko siya muling hinalikan habang naglalakad ako patungo sa ikalawang palapag. Pagdating namin sa kwarto, agad ko siyang nilapag sa malambot na kama at dinaganan. Hinubad ko ang ibabaw na damit ko bago ko siya hinalikan sa labi. Gumapang din ang aking kamay sa kanyang balat. Ito ang unang pagkakataon na gagawin ko ito, ngunit hindi na ako inosente. May mga alam na rin ako tungkol dito, ngunit ngayon pa lamang gagawin sa realidad at ito ay para sa babaeng matagal ko nang gusto. Prince, pinatigil niya ako matapos kong maubad ang damit niya. Bra na lamang at panty ang natira. Hindi na ako virgin, sabi niya. Doesn't matter, anak ko, at napasinghap siya ng malakas kong hinayla ang panty niya kaya napunit ito. It doesn't matter, Marites. Iyon ang huling matinong sinabi ko bago nagsimula ang tunay na digmaan sa pagitan naming dalawa sa mismong gabi ng kaarawan ko. Siniguro ko talaga na may putok ko sa loob ang sarili ko para mabuntis siya. Iyon ang totoong plano upang wala na siyang takas sa akin. Naipasa ko na rin ang marriage contract kaya registered na ang marriage namin nang hindi niya alam. Nakailang round din kami sa gabing yun kaya naintindihan ko na tulog pa rin si Marites sa kama. Halata ang panggigigil ko sa kanya dahil sa dami ng kiss mark sa kanyang balat. Hinalikan ko muna siya sa noo bago ako lumabas ng kwarto at nagtungo sa dining area. Senyor ito, may mga pagkain dito sa hapag. Ililigpit na namin, Manang Cora nang makita ko.
Nakita ko sa hapag ang mga simpleng pagkain, katulad na lamang ng spaghetti at iba pa. Ngunit ang mas nagkuha ng atensyon ko ay isang cake na hugis puso. Sino ang gumawa niyan? Tanong ko. Si Isabel. Pero huwag kang mag-alala, ililigpit na namin yan. Huwag ka sanang magalit sa dalaga. Huwag niyong iligpit, Manang. Kakainin ko yan, anak ko, at agad naghila ng upuan. Lahat kayo, samahan niyo ako. Sayang ang luto ni Marites. Lumiwanag ang mukha ni Manang Cora. Talaga? Mas mabuti kung nandito si Marites. Baka gising na yon. Tingnan ko sa kwarto niya. Tulog pa si Marites, agad kong wika ng balak magtungo ni Manang sa ikalawang palapag. Pagod yun, Manang. Nakangisi ako. Sobrang pagod. Ay, nako, mukha nga eh. Nakatulog nga yun sa sobrang pagod kakahinte. Umangat ang sulok ng labi ko bago ko tinikman ang luto ni Isabel. Masaya ako na umusad na rin ang relasyon naming dalawa ni Marites kahit sa isip niya ay para lang ito sa kontrata na pinirmahan niya. Iba naman ang pakay ko. Iyon ay ang tuluyan siyang mapaibig sa akin. Isang malaking advantage na rin para sa akin na may nangyari sa amin upang mas ma-express ko pa ang sarili ko sa kanya. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Isabel sa akin ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang may mangyari at hindi na iyon naulit pa. Dinala ko siya rito sa mall dahil may bibilhin kami. Uuwi kasi sa susunod na linggo ang parents ko mula sa States kaya kailangan kong bumili ng singsing para sa aming dalawa. Mamimili tayo ng singsing, anak ko, sabay hila sa kanya patungo sa jewelry shop. Bakit tayo mamimili? Uuwi ang magulang ko. Gusto nilang makilala ang asawa ko, pinagdiinan ko pa ang salitang asawa para maalala niya ang pinag-usapan namin noon. Di ba sinabi ko na to noon? Oo nga pala. Napakamot siya sa kanyang ulo. Sige, tumingin kami sa mga display at nakita ko na namangha si Isabela sa kanyang nakita. Pinagmasdan ko siya nang hindi niya alam. Napakasimpleng babae ni Isabela, walang kahit anong makeup sa mukha, ngunit lumilitaw pa rin ang kanyang ganda. Wala rin siyang kahit anong alahas, kaya gusto ko na galing sa akin ang una niyang isusuot at iyon ay dapat sa ring finger niya. Ang ganda nito, ani Isabel habang may tinuturo. Lumabas ang dimples sa kanyang kaliwang pisngi dahil sa kanyang ngiti. Maganda nga, ani ko at napangiti na rin. Nabitin nga lang ang ngiti ko dahil nagring ang phone ko. Sagutin mo muna ang tawag, ani Isabela sabay bailing sa akin. Alright. Bamantong hininga ako at saka sinilip ang phone. Kumunat ang noo ko nang makitang mula sa hindi kilalang numero ito, ngunit nagawa ko pa ring sagutin at lumayo muna saglit. Hello, sagot ko. Hayop ka, Prince Legaspi, bungad sa akin sa kabilang linya. Sa boses pa lang, nakilala ko na agad si Rafael. Umangat ang sulok ng labi ko. Napatawag ka? Ikaw ang naglagay sa akin ng babae, no? Humagalpak siya ng tawa, ngunit hindi dahil natatawa siya. At ang tanga ko para kumagit sa plano mong buang ka. Kaya pala dahil may pagnanasa ka pala sa nobya ko. Umigting ang pangako. Alam mo na pala, malamang. Nalaman ko sa babaeng yon. Natauhan mo pala kung di ko lang binugbog, hindi ko malalaman. Umigting ang pangako. Nambubugbog ka ng babae? Buang ka pala, ibabalik ko sa'yo ang 3 million. Ibalik mo sa akin si Isabela. Hindi na yun mangyayari, Mr. Rafael. Tiningnan ko si Isabela na masayang masaya, kausap ang sales lady. Masaya na ang ex mo sa piling ko. Maibibigay ko sa kanya ang hindi mo naibigay. Prinsesa siya sa poder ko, kaya akin na siya. Akin siya, Mr. Prince Legaspi. Buang ka talaga. Kapag nalaman ito ni Isabela, babalik at babalik yun sa akin. Binaba ko na ang tawag at blinak na ang numero niya. Hindi ko maiwasang mag-alala kay Chobalita. Nabugbog pala siya ni Rafael at alam ko na isa ako sa may kasalanan. Tinawagan ko ang numero niya, ngunit hindi siya sumasagot. Napabuntong hininga na lamang ako at bumalik sa loob. May napili ka na ba? Tanong ko sa kanya. Ayos ka lang ba? Yes, I'm fine. Nawala kasi ang sigla sa mga mata mo. Sino ang tumawag? Empleyado ko lang, pagsisinungaling ko. Actually, wala akong mapili.
Yung pinakamura na lamang. Sayang naman kung bibili ka ng mahal, magpapanggap lang naman tayo, di ba? Umigting ang pangako sa sinabi niya. Wala talagang ideya ang babaeng ito na legal na kasal na siya sa akin. It doesn't matter. Bibilhin ko ang pinakamahal, anak ko at inakbayan na siya. Pumili ka kung ano ang gusto mo. Matapos naming makapili at makabili, kumain muna kami sa isang restaurant bago umuwi. Sa kotse, isinuot ko sa kanya ang singsing na bumagay naman sa kanya. Masaya ang aming araw. Nawala sa isip ko ang katawagan ko kay Rafael at ang sinabi niyang binugbog niya ang babae. Kaso, pag-uwi namin, inihinto ko ang kotse ko sa labas ng gate nang may nakita akong nagkukumpulan. Binuksan ko ang bintana ng kotse ko nang lumapit ang isang security guard sa akin. Ano ang nangyari? Sir, may naghahanap sa'yo. Nagpupumilit na pumasok. Kumunat ang noo ko at lumabas sa kotse para matingnan kung sino ang naghahanap sa akin. Nakita ko ang pamimilog ng mata ni Chobalita nang makita ko. Mr. Prince, umawang ang labi ko nang makita ang bagbog sa kanyang mukha. Agad siyang lumapit sa akin at nagulat ako nang yamakap siya. Ayoko na gawin yun, Mr. Prince. Walang kwenta ang lalaking yun. Binugbog niya ako nang sinubukan kong ikala siya sa akin. Hindi ko nagawa dahil bigla siyang napayuko. Lahat kami ay nataranta nang makitang may dugo nang kumalat sa damit niya. Ano ang nangyari sa'yo? Nasaksak pala niya ako. Iyon ang huling sabi ni Chobalita bago siya nawala ng malay. Isabel A's point of view, hindi ko maintindihan kung bakit nandito ang babae ni Benji sa mansyon na ito. Lahat ay nataranta at agad siyang ginamo ng family doctor ni Prince. Hindi ko na magawang magtanong pa dahil sobrang seryoso ng sitwasyon. Napag-alaman ko pa na binugbog siya ni Benji at sinaksak. Lumabas si Prince mula sa kwarto kung saan naroon ang babae ni Benji. Sumunod naman ang doktor na may sinabi sa kanya. Kita ko talaga na nag-aalala ng todo si Prince, kaya hindi ko maiwasan ang magduda. Kaya nang matapos silang magkausap, lumapit na ako kay Prince. Kumusta na siya? Tanong ko. Isabella, bakit nga pala siya nandito? Kilala mo siya? Asterisk. Hindi ko maiwasang tanungin iyon. Hindi, sagot niya at hinawakan ako sa kamay. Tumulong lang ako dahil nasa harapan siya ng pamamahay ko nang mawala ng malay. Aalis din siya pagkatapos magpagaling. Tumango ako kahit nakaramdam pa rin ako ng pagdududa. Let's go. Huwag ka nang magselos. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hindi ako nagseselos, no. Nakilala ko lang siya. Siya yung babae ng ex mo. Umangat ang kilay niya. Tell me, may nararamdaman ka pa rin ba sa ex mo? Wala na, agad kong nasagot. Sa katunayan, mabuti na ring wala ako sa poder niya dahil baka ako ang nasa posisyon ng babae na yan ngayon. Bamantong hininga siya. Let's go. Magpahinga na rin tayo. Baka sa susunod na linggo, buntis ka na, sabi niya. Uminit ang pisngi ko. Paano kung hindi? Gagawin ulit, humagalpak siya ng tawa nang hinampas ko siya sa braso. Napailing na lamang ako at napangiti. Ilang oras matapos ang insidente, nagising ang babae at sumabay sa amin sa pagkain. Sobrang putla ng kanyang mukha. Halos hindi ko nga siya matingnan dahil hindi ko kaya bumabalik kasi ang memorya ko sa kababuyan nila ni Benji. Ngunit di ko maiwasan ang maawa sa kanya. Siya na ang nakatikim ng kasamaan ni Benji, mas lumala pa dahil gumamit na ng matulis na bagay. Kasuhan mo, pagbasag ko sa katahimikan. Napatingin ang babae sa akin. Si Benji? Kasuhan mo, ani ko pa. Napatingin siya sa akin at umangat ang sulok ng kanyang labi. Kahit namumutla na siya, nagawa pa niyang lumabas ng ekspresyong nakakainis. Bakit hindi mo nagawa noong kayo pa? Aniya at natawa. Iyon ay dahil mahal ko siya noon, anak ko, at bulag sa pag-ibig. Kaya sana ikaw, huwag kang tumulad sa akin. Hindi maganda ang ginawa ni Benji sa'yo. I get it, girl, pagputol niya sa akin. Swerte mo rito. Prinsesang prinsesa ka. Sana naman nasuklian mo na si Prince, ha? Wala, sagot ko. Kumain na siya. Basta huwag kang magpakatanga. Dapat magpasalamat ka pa nga sa akin kasi inilayo ka na kay Benji. Hindi ka nakaranas ng ganito,
aniya at tinuro pa ang tagiliran niyang nasaksak. Pasensya na kung nakita mo yun noon. Wala akong gusto sa ex mo. Ikaw lang yata ang nagkagusto noon. Masyadong mababaw na tao. Masarap lang siya pero wala siyang pangarap. Nagbaba ako ng tingin. Dapat ang piliin mo ay yung prinsesa na prinsesa ang traitor sa'yo. Yung kayang gawin ang lahat makuha ka lang. Yung lalaking may pangarap at ibibigay talaga sa'yo ang magandang buhay at relasyon. May irereto nga ako sa'yo. Ngumisi siya. Ano ang paris ng princess? Prince, tumpak. Kaya naman, sumulpot bigla si Prince. Tapos na. Ani babae at agad tumayo. Salamat sa pagpapagamit sa akin, Mr. Prince. Aalis na ako. Alright, ihahatid ka ni Butler sa inyo. Maghintay ka sa labas. Sige, napatingin ako sa babae nang ngumisi pa sa akin at kumaway bago umalis. Si Prince naman ay tumabi sa akin. Kumain ka na. Ayaw mo? May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman, sagot ko. Bakit? May dapat ba siyang sabihin sa akin? Napatitig siya sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Sorry. Kumain na tayo. Wala namang naikwento si Prince tungkol sa ibang detalye sa babaeng iyon at mukhang hindi nga niya personal na kilala dahil di naman nagtagal rito. Sana naman ay kasuhan niya si Benji sa ginawa nito. Tik na siyang mawalan ng buhay. Ako kasi, di ko yun nagawa dahil bukod sa nabulag sa pag-ibig, duwag din ako. Siguro kung ako pa rin ang nasa posisyon niya, baka sinarili ko lang at hindi humingi ng tulong sa iba. Lumipas ang mga araw, bumalik sa dati ang lahat. Nawala na sa isip ko ang nangyari at mas nag-abang na sa mangyayari sa akin kung mabubuntis ba ako o hindi. Hindi kasi ako dinatnan ngayong buwan, ngunit di rin ako nakaramdam ng mga sintomas sa pagbubuntis kaya wala talaga akong ideya. Lalabas kami mamaya ni Prince para magpa-check up. Ako naman ang nagsuggest nito para masiguro ko kung ano. Nasa kwarto niya ako, naghihintay sa kanya na matapos maligo. Kaninang umaga, nagplano nga kami kung ano ang ipapangalan sa bata. Parang siya pa ang excited at nakalimutan na may kontrata ang namamagitan sa amin na pagkatapos ng 1 taon, aalis na ako sa buhay niya at matitira lamang ang bata. Mukhang gusto niya talaga maging ama. Wala sa sariling napangiti ako at saka huminga ng malalim. Sana mabuntis ako para matupad na ang pangarap niya. Sa gitna ng paghihintay ko, nagring ang phone ni Prince na nasa side table lamang. Hindi ko sana ito papansinin kaso tawag ito ng tawag, kaya nilapitan ko ito at sinilip kung sino ang tumawag. Umawang ang labi ko nang makitang pamilyar ang numero. Rafael. Tiningnan ko ang pinto ng banyo at narinig ko pa ang pag-agos ng tubig kaya mukhang matatagalan pa si Prince. Kinuha ko ang phone at sinagot ito. Prince, buti at sumagot ka ng hayop ka. Anong karapatan ng tauhan mo na kasuhan ako, ha? Ako ang biktima niyo. Ako pa ang naging masama. Napasinghap ako. Anong sinasabi nitong si Benji? Magsalita kang buang ka. Ano, takot ka bang malaman ni Isabela ang kagaguhan mo matapos mo kaming bilugin? Buang ka, karapatan kong lumaban ng patas. Hindi ito patas, kaya pala ang duda ko sa'yo noon pa man. May gusto ka pala sa nobya kong buang ka? Pinagsamantalahan mong pagkawala ko ng pera, Benji si Isabela. Ito, ano ang sinasabi mo? Agad nagbago ang tunog ng boses ni Rafael. Isabela, ikaw ba yan? Oo, at kang ina, Isabela. Umalis ka dyan. Bumalik ka na dito sa akin. Hudas siyang lalaking yan. Alam mo ba na binili ka niya kasi may pagnanasa siya sa'yo? At yung babae na nakita mong kasama ko, utusan yun ni Prince para akitin ako. At kapag nakita mo, di ka na babalik sa akin. Alam mo namang hindi ko magawang magloko sa'yo. Mahal na mahal kita, Isabela, kaya umalis ka dyan. Anong sinasabi mo, Rafael? Hindi gagawin yun ni Prince. Ba't naniwala ka sa lalaking yun? Mas maniwala ka sa akin dahil tayo ang matagal na nagsama, Isabela. Pinaglaruan lang tayo ng lalaking yan kaya umalis ka na dyan? Nasaan ka ba ngayon? Kang ina, nasa bahay. Plano kong umalis kasi paniguradong may pulis na patungo rito. Sumama ka na sa akin. Huwag mong pagbigyan ng Prince na yan. Hindi mo talaga siya kilala at pinaglalaroan lamang tayo.
Hindi ko na narinig ang dugtong ni Rafael dahil biglang may umagaw sa cellphone. Pagtingin ko, si Prince na, masama ang tingin, at agad niyang in-off ang phone. Prince, Isabella, totoo ba yung narinig ko? Planado ang lahat ng to? Hindi siya nagsalita. Tauhan mo raw yung naging babae ni Rafael? Sabi mo noong nakaraan ay hindi mo siya kilala. Kung totoo ang sinabi ni Rafael, ano ang pakay mo sa amin? Bakit kailangan mong gawin to? Hindi ka ba masaya na wala ka na sa poder niya? Na malaya ka na? Hindi ko maintindihan. Ayokong magalit sa'yo kasi naging mabuti ka naman sa akin. Ang akin lang, bakit kailangan pang itulak mo ang babae kay Rafael? Hindi nagsalita si Prince kaya napabuntong hininga ako. Pasensya na, hindi kita mapipilit kung hindi mo sasabihin. Pupuntahan ko na lamang si Rafael upang maging malinaw ang lahat, gusto kita, pagputol ni Prince sa akin. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Matagal na, humakbang siya palapit sa akin kaya napaatras ako, lalo na topless siya at tumutulo pa ang ilang tubig mula sa kanyang buhok. Hindi lang gusto, mahal na mahal, aniya, at hinapit niya bigla ang bewang ko kaya napalapit ako sa kanya. Kapag gusto ko, nakukuha ko. Hindi ko naman gagawin ito kung masaya ka sa lalaking yun. Pero nang malaman kong miserable ka sa kanya, gusto kitang agawin sa kanya. Kaya gumawa ako ng paraan para ibenta kanya sa akin. Yung babaeng yun. Oo, tauhan ko yun. Nilagay ko siya kay Rafael para maakit siya at para di ka nababalik sa kanya. Sa haba ng paliwanag niya, isa lang ang tumatak sa akin, yun ay mahal niya ako. Kusa na lamang bumilis ang tibok ng puso ko at hindi makagalaw. Wala rin akong nakitang pagbibiro sa kanyang itsura. Talagang seryoso siya, kaya mas lalo lamang itong bumilis. Bakit mahal mo ang isang katulad ko? O baka naman naaawa ka lang sa akin kaya mo to ginawa? Kung naaawa lang ako sa'yo, matagal na sana kitang tinulungan, aniya, sabay hawak sa kamay ko. Patawarin mo ako sa nagawa ko, pero yun ang totoo. Isabella, mahal kita. At saka hinalikan niya ang likod ng kamay ko. Agad ko namang naintindihan ang ginawa ni Prince. Sa katunayan, wala akong karapatang magalit dahil niligtas niya ako mula sa kamay ni Rafael at pinatunayan niya sa akin kung gaano ako kawalang importansya sa buhay ng dati kong nobyo. Ginaisang niya ako sa katotohanan. Kinasuhan nga si Rafael at pinaghahanap na ng pulis. Tumakas ito dahil alam niyang aarestuhin siya sa ginawa niya kay Chabelita. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gusto ni Rafael sa buhay niya. Pwede ka namang mamili ang maging mabuti o hindi pero mas pinili niya ang ikalawa. At ang nangyari ngayon sa kanya ay karma niya. Sa nalaman ko ngayon, mas pinili ko ang kabutihan dahil iyon din naman ang natikman at natamasa ko matapos kong mahiwalay kay Rafael. Kahit sa maling paraan, di naman ako pinabayaan ni Prince. Nagpa-check up ako sa doktor kasama si Prince. Siya pa nga ang kinabahan kaysa sa akin. At nang inanunsyo ng doktor na buntis ako, muntik na siyang mahimatay. Alagang-alaga niya ako mula nang malaman ng lahat na nagdadalang tao ako. Kahit di pa naman klaro sa tiyan, sobrang ingat na nila sa akin, lalo na ang mga kasambahay. Napakaganda ng paligid ko mula nang mabili ako ni Prince. Hindi ako kailanman na-stress, kailanman ay walang naging malupit sa akin. Siguro ito na ang blessing in disguise. Sa unang tingin, masama talaga, pero parang redirection ito ng Panginoon. Parang paraan niya ito para mailayo ako ng tuluyan sa mga taong nanakit sa akin at parang bigyan ako ng pagkakataong maging masaya. Na-cancel ang pagpunta ng parents ni Prince sa Pilipinas ngunit nakapag-video call naman kami. Napakabait ng parents niya at agad akong tinanggap. Sobrang saya din nila nang malamang buntis ako at nag-promise na uuwi sila bago ako manganak. Magsisimba tayo ngayon, ani Prince nang nasa sasakyan na kami. At pagkatapos, date tayo. Na-excite ako bigla. Ha, talaga? Ayos lang sa'yo may kadate na malaki ang tiyan? Oh, malaki na ang tiyan mo. Sa katunayan, 5 months na ito. Napakadali lang ng panahon. Oh, mas mabuti pa nga yun para malaman ng lahat na buntis ka at ako ang ama. Aniya, sabay ngiti at pinaandar na ang kotse niya. Let's go! Nagsimba kami ni Prince at iyon ang pinaka-the best na araw sa akin.
Actually, Sunday talaga ang gusto ko sa lahat dahil nagsisimba kami na magkasama. Pagkatapos naming magsimba, sumakay na kami sa kotse, kaso may nakalimutan siya bigla. Dito ka lang, ani Prince sa akin. May nakalimutan ako. Ha, nako, sige. Tumango siya at hinalikan ako sa pisngi bago lumabas at nagmamadaling tumakbo pabalik. Sa simbahan, ako naman ay napabuntong hininga at saka napahaplos sa aking tiyan. Ilang buwan na lang at mangganganak na ako. Napakadali lang ng panahon. Naalala ko pa kung gaano ako nawala ng pag-asa nang malamang hindi ako mabibigyan ng anak ni Benji. Gusto ko kasi magkaanak para may pamilya na ako at may mahalin na kailanman ay hindi niya naibigay sa akin. Bumukas ang pinto kaya napaangat ako ng tingin. Prince, nanlaki ang aking mata kasabay ng saglit na pagtigil ng tibok ng puso ko sa nakita. Ah, Rafael? Halos namutla ako, lalo na nang umupo siya sa driver's seat at nilock niya pa ang pinto. Ha, paano ka? Malamang pinatumba ko ang bodyguards niya, sagot ni Benji. Isabela, aniya habang hawak ang kamay ko, magsasama na tayong dalawa. Wala nang makakahadlang sa atin, wala nang mga taong paglalaroan tayo. Kasi magsasama na tayo, at ang laki na ng tiyan mo. Huwag kang mag-alala, aakuin ko yan. Rafael, umiling ako, hindi ako sasama sa'yo. Napawi ang kanyang ngiti. At bakit hindi ka sasama? Wala kang magagawa kundi ang sumama sa akin. Tayo habang buhay, di ba? Iyon ang pinanghahawakan ko kaya kita binalikan. Para magsama na tayo. Pinaandar niya ang kotse at pinaharurot ito. Rafael, itigil mo to. Aalis tayo, Isabela. Magsasama tayong dalawa. Niligtas kita, hindi ba? Ayoko. Sinubukan kong hawakan ng manibela kaya saglit kaming naligaw ng daan. Kaso nainis itong si Rafael at bigla akong sinampal ng malakas sa mukha kaya nanghina ako. Napakakulit. Kapag namatay tayo, kasalanan mo. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Sa lakas ng sampal niya, nanghina talaga ako. Halos hindi na ako nakapalag ng tuluyan na kaming nakalayo. Ninakaw pa niya ang kotse ni Prince. Hindi ko alam kung saan ako dinala ni Benji. Hindi na rin ako pumalag dahil baka may gagawin siyang masama sa akin. Ayaw ko nang mabugbog dahil may buhay akong dinadala. Bumaba kami sa kotse at huminto sa isang tahimik na lugar. Hindi ko maiwasang kabahan. Dito ka nagtatago? Tanong ko. Oh, ngumisi siya sa akin at dito ka na rin titira. Magbabagong buhay na tayo, Isabela. Hindi ako nagsalita. Ilang buwan kong hinintay na makuha ka. Masyado kang bantay sarado sa ligas pinyon. Tanga lang niya't naungasan kong mga tauhan niya. Binuksan niya ang pinto ng maliit na bahay. Halika, pumasok tayo. Sumunod naman ako sa kanya. Sa pagpasok, napakaliit ng bahay at mukhang siya lang ang nakatira. Sa wakas, nagsama na rin tayo, ani Benji at hinawakan ako sa kamay. Huwag kang mag-alala, ako ang magiging ama ng baby mo. Napalunok ako. Rafael, iuwi mo ako. Hindi tama ito. Umigting ang kanyang panga. Anong hindi tama? Tama ito. Kinuha kita sa lalaking yun. Napasinghap ako nang hawakan niya ang mukha ko na para bang pinipiga niya ito ng mahigpit. Bakit? Na-inlove ka na ba sa lalaking yun? Ano? Naengganyo ka dahil mayaman? Rafael, hindi. Pero huwag na huwag kang magsalita ng ikagagalit ko. Napakalaki ng sakripisyo ko para sa'yo. Padabog niyang tinanggal ang kamay niya sa mukha ko. Bukas na bukas, magpapakasal agad tayo. Namilog ang mata ko. Rafael, tutupadin ko ang pangako ko, Isabela. Magpapakasal tayo para mamuhay na tayo ng matiwasay. Ayoko nang magpakasal sa'yo, Rafael. Tama na ito, please. Wala kang magawa. Anong gusto mo? Saktan kita para malaglag ang anak ng buang na lalaking yun? Bumilis ang tibok ng puso ko sa takot. Siyempre ayaw mong mangyari yun, di ba? Dinuro niya ako. Kaya magpapakasal tayo bukas sa ayaw at sa gusto mo. Wala akong magawa kundi ang manahimik na lamang. Kailangang hindi lamang sarili ang iisipin ko ngayon dahil may baby na sa sinapupunan ko. May potensyal siyang mambugbog kaya kailangan kong mag-ingat para hindi mawala sa akin ang baby. Kinabukasan, hindi nga nagbibiro si Benji. Nagtungo kami sa huwes para magpakasal.
Hindi ko alam kung paano malulusutan ni Benji ito. Siguro dahil malayo itong lugar kaya walang nakakilala sa kanya. Hindi pa kayo pwedeng may kasal. Wala kayong dala ng mga dokumento, sabi sa amin ng babae. Hindi walk-in ang huwes, iya at Iho. Ganun ba, ani Benji na napailing na lamang? Ano ba ang kailangang makuha? Binigyan kami ng papel ng babae at naroon ang mga requirements. Ha, tangin ang requirements to. Sa iba na nga lang tayo magpapakasal, aniya, at umalis kami. Kaso, bago pa kami nakasakay, nang may nagsidatingan ang mga kotse, kabilang naroon ang mga police car, kaya hindi kami makadaan. Lintik, ano to? Sigaw ni Benji at napaatras. Lumabas sa isang kotse si Prince na sobrang lamig na ng tingin. Lintik, paano tayo natunton? Nilinggan ako ni Benji. Ikaw ang may kagagawan, ano? Umiling ako. Wala akong cellphone, Benji. Lintik na yan, sigaw niya dahil wala na siyang matatakasan. Benji, napapalibutan na tayo. Sumuko ka na lang. Hindi, hinailan niya ako palapit sa kanya kasabay ng pagtutok niya ng kutsilyo sa akin. Namutla ako. Benji, sige, sigaw niya sa lahat. Lumapit kayo. Papatayin ko ang babaeng to. Umatras kami. Nakita ko na natigilan si Prince. Ikaw, buang ka, mang-aagaw. Wala kang karapatang gawin ito sa amin, mga hayop kayo. Hayaan mo kami, Benji. Mamamatay na lang tayo pareho, Isabela, kaysa makulong ako habang buhay. Hindi ko hahayaang maging masaya ka sa piling ng lalaking yun. Sumuko ka na, Benji, ani Prince. Wala ka ng takas. Wala nga akong takas pero pwede kong patayin itong babaeng pinagpapantasyahan mo. Kinjina mo, pare, napakawalang hiya mo, galit na sabi ni Prince. Subukan mong lumapit at bangkay mo na ang mayayakap ng babaeng to. Napasigaw ako. Kaunti na lang ay tatusok na ang kutsilyo sa leeg ko. Hindi ako nagbibiro, kaya kung gawin ito kay Isabela. Tutal, wala naman talaga siyang kwenta. Mas mabuting mawala na lamang siya. Kahit sobra ang takot ko, sumulyap pa rin ako sa kamay niyang nakahawak sa kutsilyo. Nakatutok ang kutsilyo sa leeg ko at dahil nagsasalita siya, medyo gumalaw ito. Kinuha ko ang pagkakataong nagsasalita pa siya. Bahagya akong gumalaw bago kinagat ang kamay niyang nakahawak sa kutsilyo. Napasigaw si Benji sa ginawa ko at nabitiwan ang kutsilyo. Aray, sigaw niya. Isabela, sigaw ni Benji. Nang makalaya ako sa kanya, dumiretso agad ako kay Prince at agad yamakap sa kanya. Doon bumuhos na ang luha sa aking mga mata dahil sa sobrang takot. Si Benji ay agad na nilapitan ng mga pulis at dinakip. It's okay, nayakap din ako pabalik ni Prince. You're doing a great job. I love you, Isabela. Okay na ang lahat. I'm sorry kasi nangyari to. Umiling lang ako at yamakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tuluyan nang nahuli si Benji matapos ang ilang buwang pagtatago. Siya ay tuluyan nang ikinulong dahil sa patong-patong na kaso na kanyang haharapin. Hanggang ngayon ay hindi nga ako makapaniwala na nagawa kong makatakas sa nakakatakot na sitwasyon na iyon. Sobrang tapang ko na siguro, kahit ang totoo, sobrang duwag ko. Hindi na muli umalis si Prince sa tabi ko sa takot na baka maulit muli ang pangyayaring iyon. Kahit nasa kulungan na si Benji, hindi pa rin siya panatag kaya nasa tabi ko siya palagi. Dahil sa nangyaring kidnapping, napauwi ng maaga ang magulang ni Prince. Sobra raw ang pag-alala nila sa akin. Mabuti at may trakang pala yung kotse na ninakaw ni Benji kaya natuntun agad. Dapat ay magpakasal na kayo, ani Tita Lorna, ang mama ni Prince. Muntik na palang makasal itong si Isabela sa kidnapper niya. Nako, napakasinungaling talaga nitong si Prince. Sabi niya, kasal na kayo pero hindi pa pala. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Oo nga po eh. Pasensya na po kung nagsinungaling kami. Ay, ayos lang. Mas mabuting pagplanuhan na natin yan, ani tita, lalo na't may anak na kayo. Nadulas kasi ako sa pagkukwento kaya napaamin nang wala sa oras na hindi pa kami kasal. Hindi ako nagsisinungaling, Mama. Ani Prince. Totoo, kasal na kami. Ako naman ay napatingin sa kanya. Kasal na kami ni Isabela. Sa papel.
ngunit hindi niya alam. Kinuha niya mula sa ilalim ng center table ang isang envelope at ibinigay niya ito sa akin. Matagal ka ng kasal sa akin, Isabela. Binuksan ko ang envelope at bumungad sa akin ang marriage certificate na nagpapatunay na kasal na talaga kaming dalawa. Paanong wala akong maalala na pumirma ako? Iyon yung panahong pumirma ka ng agreement contract. Sa dami ng napirmahan mo, nasama mo ang marriage contract natin. Alam ng lahat na kasal na tayo dito. Ikaw lang ang hindi. Napatakip ako sa aking bibig dahil hindi ako makapaniwala. Humagalpak ng tawa si Tita Lorna. Kasal na pala kayo? Pero gusto ko pa ring may kasal muli, seryosong sabi ni Prince. Sa simbahan kaya, Isabela. Nagulat ako nang bigla siyang lumuhad sa harapan ko, sa harapan ng magulang niya. Pakasalan mo ako sa simbahan, Isabela, ani Prince sa akin sabay pakita ng singsing na mukhang bagong bili niya. Mahal na mahal kita. Malaki ang tiyan ko, Prince. Baka, it doesn't matter. Kasal naman tayo, Magpapakasal lang ulit, ani Prince sa akin. I love you, Isabela. Matagal na kitang pinapangarap at ito na yata ang pangarap ko na hindi pa natutupad ang may kasal sa simbahan. So, maaari ba kitang dalhin sa simbahan at pakasalan? Nangilid na ang luha sa aking mga mata. Mahal din kita, Prince. Kaya pakakasalan din kita. Naghiyawan ng mga kasambahay na hindi ko namalaya na nandito na rin pala sa sala. Tumayo si Prince mula sa pagkaluhod at saka isinuot sa akin ang singsing bago ako niyakap at hinalikan sa harap ng mga tao sa mansyon na ito. Ito na yata ang pinakamagandang pangalawang pagkakataon na naibigay sa akin ng Diyos. Sa pangalawang pag-ibig ko, nahanap ko na ang totoong pagmamahal na panghabang buhay. At iyon ay kay Prince Legaspi. Mahal kita, Prince. Salamat at minahal mo ang isang katulad ko kahit napakalaki ng nagastos mo para lang mabili ako. Anong kahit? Magkano ba ang presyo mo? Bibilhin talaga kita mula sa lalaking yun dahil ikaw ay para sa akin, ani Prince at saka ngumiti sa akin. At alam ko na sa ngiti na iyon, mapapanatag na ako sa buhay ko kasama ang magiging pamilya ko. Wakas Ternanvat.